Okay, salamat Doc Alvin dahil may gwapo na rin sa thumbnail ko. Puro kasi parang mga laman ng lupa yung mga nasa thumbnail ko. And that includes myself, ah. Ika-qualify ko lang yun. Ano ako, isa ako sa mga kaimeraans ng internet. Uy, nakikita ko to si Sir. Sila yung may mga businesses na... Ilang businesses, Doc? 10 businesses. Not 1, not 2, not 3, but 10 businesses in Biringan City. Ganyan sila kalupit, Doc. Okay, tuloy natin. Pinopromote, may kasama siyang isang partner. Sikat na sikat to, silang dalawa. Isang partner? Maraming partner yan. Pero ang pinaka-partner niya, ang pinaka-affiliated sa kanya ay si Franklin Miano. Mamaya pag-uusapan natin yan. Promise ko sa inyo, Carl and Franklin, it's gonna be a wonderful year. Yay! Palakpakan ng sarili nyo. Dahil kayo na ang... Wala kayong galaw na hindi ko i-debunk. Yun ang ipapromise ko sa inyo. Magiging makulay ang taon nyo. Pero gusto ko lang talaga ilagay si Doc Alvin sa isa sa aking mga thumbnails. Okay, tuloy natin. Huwag kang matutulog ng 8 hours kung gusto mong masenso sa buhay. Buta hindi tumatawa ng sobra si Doc Alvin dito. Malhusay ang iyong poker face, Doc Alvin. Oy, by the way, meron din ako nun. By the way, speaking of, teka lang, ipo-plug ko lang to, si Doggy kasi, hinaya niya ako mag-shoutcast sa isang poker event na sasalihan ng mga friends niya. Ewan ko kung open dun si Doc Alvin, pero sana may space pa for Doc Alvin. Para kasi sit and go tournament yung format. Tsaka na lang natin pag-usapan yan. Pero nag-oo na ako doon kasi una may TF. Yung pangalawa, dati kasi kung poker player, pagbigyan nyo na si Kuya Nico. Pero hindi na, after nun, hindi na ako magpo-promote ng kahit, hindi ako nagpo-promote ng kahit anong sugal. As far as this previous years is concerned, medyo sinan-away ko na yan. Kahit mahirap ang buhay. Ang laki ng offer nila sa sugal, pero hinihindihan ko pa rin kasi, syempre, mas mahal ko kayo and ayoko naman na ilagay kayo sa kapahamakan and nagiging talamak na kasi yan. I do not wish to be a part of it anymore. Okay. Pero of course, yung mga kaibigan natin, like sila Dogs, humingi sila ng tulong doon kaya yung naman yung expertise ko naman yung pagpo-poker noon. So, I would really love to help them out sa technicalities ng laro. Anyway, Doc Alvin, ang ganda ng poker face mo, hindi ka kagad tumawa. Grabe yung tangent na yun, no? Tuloy. Sinabi ni Steve Harvey na rich people don't sleep 8 hours a day. It's just because they know how money works. But they don't know how the body works. Ito, alam yung body. Tuloy, Doc Alvin. And they know that our time is a valuable thing. Well, depende pa rin, no? Masyadong niliteral yung 8 hours. Tsaka depende, hindi naman siya nasasayang. Yung tinutulog mo na 8 hours per day, hindi yun nasasayang. Kasi kailangan ng katawan mo yung pahinga na yun. Kapag hindi mo kinuha, pag hindi mo ginamit yung pahinga na yun, the next day, kunyari, ayaw matulog ng 8 hours. Sabi ni Sir Carl, hustle. Lang tayo, 5 hours lang, gising ako agad. Yung next day na yun, yung function mo, napakababa kasi kulang ang tulog. Again, kapag kulang ang tulog, ang taas ng stress levels natin, ang hirap makapag-focus, yung concentration mababa, and of course, mas may risk tayo sa mga comorbidities na high blood hypertension. Siguro isa yan wala pa kasi akong mga ganyan Meron akong isa, pero wala pa akong high blood hypertension. Siguro dahil laging kompleto yung tulog ko. Yun siguro yung isang panlaban ko. Pero I doubt hindi pa ako nagpapacheck Sabi ko nga sa inyo kasi busy ngayon Eto, kita nyo naman, lalo ngayong araw na to, putya, ang pahinga ko lang yung tulog Yun lang Pala kung high blood hypertension, nauubusan ka na rin dyan ng pera. Kung pera yung pagka nagkasakit ka talaga. And nauubusan ka ng chance maging successful kapag hindi mo na-control yung mga yan. So, huwag yun. natin masyadong illiteral. Baka naman 8 hours, pero huwag mo sayangin yung ibang oras mo sa ibang mga bagay na hindi importante. Alam mo, ito lang ang problema kasi dun sa generation ni Carl, nakakita sila ng isang successful na tao, tinake na nila agad yung word as gospel without even fact-checking or checking the credibility of the person to say, to tell you that his expertise doon sa doon sa area na yun. Okay? And I mean, look at the qualifier dito. Rich people yung sinabi niya. So, kung hindi ka mayaman, hindi yan applicable sa'yo.
And when someone like Steve Harvey says na rich people, he must be talking about billionaires or talagang yung mga nasa 1% of the 1% of the society. So, I do not believe na covered lahat ng tao dyan. Okay? It's only a few people na ganyan, na kailangan mag-grind ng sobrang ganyan kasi mataas yung expectation sa kanila. 'Di ba? So, tayong mga normal na nilalang, miski may million tayo sa bangko, or wala tayong million sa bangko, we have to sleep yung recommendations ng ating butihing doktor. And si Doc Adam din nung last time na nag-guest natin siya. This is, I think, the problem with the generation today. Ayan sila Carl, yung simpleng mga bagay like yung affiliate, hindi nila maintindihan yon. And we're going to go to the next point of this video kasi it seems to me na merong podcast sila sa Cool Pals, si Carl. And alam niyo naman yung Cool Pals na yan, masaya silang kasama. Lalo na yan sila Karaan at saka sila Ryan Rems. Talagang lap trip talaga yun. Or in! At saka yung kay Master Han. Grabe talaga, napaka-memorable nito. Anyway, tuloy natin to. Ano ba nangyari? Ba't inaaway ka ni Nico David? Sabi ko ba, pwede kami mag-collab. Baka nakikinig si Nico ngayon. Yan. Carl. Sige, tuloy natin. Baka gusto nyo dito kayo sa Cool Pals magharap. That's a good idea, James. Pero ako kasi, may apprehensions ako kay Carl. Kasi, ang ayoko lang kasi makaharap ko, tapos may masabi ako na inflammatory na hindi ko na pwedeng ibalik habang buhay. I mean, meron ako mga inflammatory na sinasabi ngayon, pero yung gigil ko kasi, lalo na pagkaharap kita, baka lumabas eh. Eto lang, sana nakikinig yung mga kaibigan natin sa Cool Pals, ayan na, di ba? Tinanong siya ni Jermike. Si Jermike, nakausap ko na yan. And legit na negosyante si Jermike. Siya yung bubble wrap king. Anong tawag sa packing king ang tawag sa kanya? Kasi yung mga dumadating na Lazada shit nyo, sa kanya yung packing nun, most likely sa kanya yung siya nagmamanufacture nun. So, tinanong siya, pare, Karaan, Rems, pakinig kayo. Ito na yung storya. Tinanong siya, di ba? Sabi ni Jermike ng gano'n, Lord, patawarin mo ako, Lord. Naiisip ko pa lang, nagagalit na ako. Okay, hindi naman yung to the point na high blood ako. Pero, nandun na. Tinanong siya, affiliate, ikaw ba ay involved sa MSB in any form or way? So, sabi ni Boy, hindi ako doon. Hindi ako whatsoever kasali doon. Tapos, kinat siya ni Jermike. Si Jermike, sinabi niya categorically speaking na hindi involved si Carl dito. Wala siyang nakukuhang pera or estudyante lang talaga. Ako, syempre, alam ko yung data, alam ko yung information, alam ko yung videos na ginagawa nila. So, hindi siya affiliated sa MSB. Ngayon, syempre, yung mga supporters natin, tinanong siya, Boss, but sabi mo hindi ka affiliated, pero bakit ka verified coach? To the point na merong ganitong video. Yung lalabas na MSB Ball. At saka, marami pang iba. So, ngayon, dito si Coach Frank explain sa atin kung ano yung mga expectations. Bukod sa pagiging verified coach na, nagbibigay siya ng discount sa MSB. Ngayon, sana maintindihan to ng mga tropa natin sa Cool Pals eh. Carl, hindi mo ba alam yung ibig sabihin ng affiliated? Sana sabihin mo, oo Kuya Nix, hindi ko alam yung ibig sabihin ng affiliated. Yun, okay na ako, makaka-move on na ako. Hanggang ngayon kasi, ini-insist mo na hindi ka affiliated, kaso ang daming ebidensya na nagpo-point towards na affiliated ka. Nagbibigay ka ng discount sa MSB, and you are also a verified coach in MSB. So therefore, you are affiliated to MSB. It doesn't matter kung binabayaran ka nila or hindi.
Hindi ka lang basta estudyante ng MSB. You are part of the working force ng MSB kasi affiliated ka, kasi coach ka sa kanila eh. Verified coach. Hindi lang basta coach, verified coach. Tapos ang masakit doon, nagbibigay ka pa ng discount. Gets? Ngayon, gusto mo akong kausap ng harapan. Tapos lalagyan mo ako ng ganyan. Eh baka kung saan tayo mapuntang hindi ka aya-aya. O pwede naman mag-uusap tayo. Tapos anong nun, magsisigawan tayo. Ngayon, ayan, binibigyan ko kayo kasi si Miano kasi yung dapat na ka-interview ko. Kasi daw payag daw siya na gigisahin ko siya. Eh ang ending pala duwag pala, takot pala sa totohanan ng interview. So ayaw niya. Si Carl kasi medyo at least pumapalag ng konti. And that's at least slightly commendable yon. Pero ang akin ng Carl, what's the value in us talking kung hindi mo alam yung sinasabi ko? Maybe, bago mo ko kausapin, increase your vocabulary first. Yung kasi baka kasi hindi pantay yung pag-uusapan natin eh. Eh di walang mapupuntahan yun. Ending yan, mapapahiya ka lang. O, parang boss parak part 2 na naman yan. O, na pag lagi kang ginigisa dito sa internet. Gets mo ba? Kaya importante yung diploma bago ka dumiskarte. Ang ginagawa nyo kasi, may diskarte kayong sarili nyo dyan sa video editing na yan. Tapos dadagdagan nyo pa ng diskarte ng karunungan. Eh, ang tatangan nyo eh. Literal, kayo lahat dyan. Ay nako, hypertensive na talaga ako. I'll get myself checked. Don't worry about it. O, yun lang naman. Kaya mga lods.